What's up mga kaulirang ina kong tunay? For today's ganap nga ay samahan nyo na naman ako maging isang Disney mama pero katulong version. Ayan nga at may pataas-taas pa nga ako ng kamay. Pinifeel ko lang talaga ang mga positive energy na pumapasok sa loob ng bahay para naman ganahan tayo maglinis. Wow! Pagkatapos ko ngang magwalis ay sinunod ko naman ang pagtatapon ng basura. Habang nagwawalis kasi ako dyan ay biglang sumigaw si mama ng Min! Basura! Dali-dali ko ngang tinali at baka maiwan pa ng truck. Oh, no, 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 no. Diba? Nagulat yarn? O diba? Sa di mo inaasahang pangyayari ay mangyayari talaga ang hindi mo inaasahan. Kaya ngayon, ayan, for the walis na naman ang person. Nang mga oras nga na yan ay sabi ko nga ay kakain na nga lang muna ako at habang tulog pa si Aliyah. Pero nang malingunan ko itong kala namin ay naku, may bakas pa talaga ng kahapon. Kaya naman isinantabi ko muna ang kain ko at ito na nga lang ang inuna ko. Puro kasi talsik ng mantika dahil nga nagprito ako kagabi. At hindi ko na nga naasikaso dahil si Ate Abby nga ang pinaghugas ng papa niya. Pagkatapos ko nga punasan ng basahan ay sinunod ko naman punasan ng tissue. Dahil medyo mamantika nga ay mas maganda ang tissue nga mga mare ang pinupunas para ma-absorb nga yung mga mantika na kumakapit sa stainless. At dahil nga hindi sa amin tong double burner at talaga namang todo ingat din ako dahil sa kuya nga ito ni Budoy. Kaya naman kahit hindi sa atin ito ay matuto din tayong pahalagahan ito dahil hindi nga ito ipagkakatiwala sa atin ng may-ari kung alam niyang hindi nga rin natin ito aalagaan ng maayos. Maya-maya nga ay may bata na akong naririnig at hindi nga ako nagkakamali dahil nagising na nga itong Disney princess ko. Sabi ko naman, every gising talaga ni Aliyah ay nakikipag-bonding at chismisan nga muna ako. Dahil sila ang mga anak ko ang happy pill ko sa umaga at energy para ganahan ako sa araw-araw. Pagkatapos nga makipagchismisan kay Aliyah ay ito at iinitin ko na nga ang pares na binili ni mama kagabi. Sobrang nakakahiligan ko na nga kumain sa ngayon nito dahil nga nasasarapan ako. At dahil hindi nga naman loob ang mga pansahog nito kundi putok-batok. Uy! At napakasarap nga naman talaga. Pero baka akalain nyo, pares ni Diwata. Hindi yan pares ni Diwata mga mare. Malapit lang yan dito sa amin at kapag nadadaanan ni mama ay naaalala niya akong bilhan. Alam niya kasi na paborito ko na talaga yung binibili niyang pares. Minsan tuloy napapaisip na ako na baka ako yung totoong anak at si Budoy ang totoong ampon. Char! Ay nako, itsura pa lang ay talaga namang nakakagutom na talaga. Ang sarap talaga ng ganitong pares mga mare, yung tipong sabaw pa lang ay ulam na. At syempre, matapos ko kayong patakamin ay mag-sprinkles muna tayo dyan ng garlic bawang. Pero kapag kinain ko yan mamaya ay itatabi ko din kasi hindi naman talaga ako kumakain ng bawang. Pagkapasok ko nga ay dahan-dahan na nga lang ang kilos ko dahil nakita ko itong batang maliit ay patulog na. Sobrang bait din ng batang ito, basta full tank lang talaga at ilapag mo lang siya dyan. Minsan maglalaro at minsan kusa na lang din matutulog. Fast forward na nga tayo dyan mga mare. Gabi na nga yan at oras na nga para magluto ng hapunan. Nang bigla namang kumidlat at kumulog. Nang mga oras nga din na yan ay medyo nag-alala nga ako dahil si Budoy ay wala pa nga. Nakamotor nga lang yon at hindi ko rin sigurado kung dala niya nga ba ang raincoat niya. Ang menu ko nga dyan mga mare ay piprituhin ko nga muna yung isda at gagawin ko nga sarsyado. Pinipare ko na nga lahat ng mga karikadong kakailanganin ko nang bigla namang kumatok si mama at binigay nga ito.
Ang sabi niya nga ay galing nga ito sa mga rider at pinamigay na nga lang. Late daw kasi dumating ito sa customer kaya ang ending ay kinancel daw ng customer. Bago pa nga lang ito mga mari at titingnan nyo nga at medyo basa-basa pa ang karton dahil nga umuulan na mga oras na yan. Nako, sa mga umu-order dyan at bigla na lang kinakancel, maawa naman po kayo sa mga rider na nagsusumikap na bigyan kayo ng magandang serbisyo. Hindi din naman siguro nila ginusto na malate ang mga order ninyo. Hindi ninyo alam na baka mas mahalaga pa ang paggagamitan nila ng perang pinambayad nila dyan. Kaya sa mga customer na medyo ma-attitude dyan, konting konsiderasyon naman po sa mga rider natin. Dahil sobrang nakakaawa po yung mga yan, lalo na pag na-fake book sila at na-cancelled order. Wala silang ibang magagawa, kundi iiyak na lang sa isang tabi. O siya, hanggang dito na lang muna ang kwentuhan natin mga mare. See you on my next vlog.